Magandang umaga po sa lahat at ang atin po ngayong mensahe ay para sa Father's Day. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang kaarawan ng mga ama. Sa Tagalog, Father's Day. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, marami pong pamilya ang nasisira, nakakahiwalay ang mag-asawa, na bando ng mga anak dahil iisa po ang dahilan yan, iisang problema. Nawawala tayo doon sa lugar ng Diyos. Hindi tayo nakikinig. Hindi tayo, bagamat alam natin na may Diyos. Hindi natin nabibigyan ng pansin, hindi natin natuturuan ng sarili natin na sumunod sa Kanya. Hindi natin inilalagay yung ating sarili doon sa Kanyang kalinga. Nawawala tayo. Nagsasarili tayo ng lakad, tayong mga magulang, tayong ama. Pinaka-importante po ang role ng isang ama sa pamilya. Dahil kapag nasira ang ama, dadapa ang pamilya. Kawawa ang ina, siya magpipilit na magtaguyod. Siya ng lahat. Siya ng maghahanap buhay, siya na ang magkakalinga sa mga anak, siya na ang mag-aalaga, siya na ang magbibigay ng direksyon sa kanyang mga anak. Kaya kung meron lamang puso ang isang ama, lagi niyang itatanim sa kanyang isipan na kailangan gawin ko itong aking responsibility, itong aking gawain, maging masunurin ako sa Diyos, at kung ano yung bawal na pinagbabawal sa akin ng Diyos, hindi ko gagawin. Yan po ang isang portrait ng isang ama sa pamilya. Malaking role ang ginagampanan ng ama. Kaya ngayong umagang ito, ang ating titled ay ito, Fathering as a Reflection of God's Care. Kaya yun po, gawin natin ang nararapat bilang isang ama. Huwag tayo maging pasaway. Huwag tayong masyado sa bisyo. Huwag tayong sundin din natin na kailangang isa-isip din natin na kailangang healthy yung katawan natin para as a father, magampanan natin yung ating tungkulin, napapalaki natin yung ating mga anak ng maayos, dahil kung hindi ka healthy, wala rin. Kung ikaw yung magbibisyo, susundin mo yung bisyo at hindi mo papansinin yung mga bagay-bagay na tama para sa iyong sarili, wala po. Ang importante, katawan din. Una, kaluluwa. Pangalawa, yung ating katawan. Yung ating flesh body. Importante yun. Sige po, ating simulan ang ating topic. Uulitin ko. Fathering as a reflection of God's care. Ating pong simulan sa isang maikling panalangin. Opo, Ama, patuloy mo akong i-guide. Gamitin mo ako, patuloy mo akong gamitin para sa encouragement ng lahat ng tagapakinig. At maging ito'y tumimo sa kanilang mga puso at isipan, lalo-lalo na yung mga ama, na itong kanilang maging giya sa kanilang buhay. Maikli lang ito, kaya sana inyo pong panoodin hanggang katapusan. Lord, thank you Lord. Thank you Lord sa wisdom na ito na pinakakalob mo sa akin para maibahagi ko sa ibang mga ama. Thank you Lord, at tinatas ko rin sa inyo lahat ng amang makakarinig na ito na i-bless niyo po sila.
I-bless niyo po sila, hawakan niyo sila, patnubayan niyo sila, subaybayan niyo sila, tulungan niyo sila, pagkalooban niyo sila ng kalakasan, buhay at katalinuhan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ating pasimulan sa ating scripture. Yan yung ating scripture ngayon. Basahin natin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Kaya mga bata, kung ito'y inyong susundin, may kondisyon ito. Kailangan nyo sundin. Kapag ito'y inyo sununod, pagkakalooban kayo ng Diyos na isang mahabang buhay. Masaya at mahabang buhay. Ephesians 6:3, that it may be well with thee, with you, and thou mayest live long on the earth. Pero mo, yan ang pangako. Mabubuhay ka ng mahaba dito sa mundong ito. And ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Napakaganda ng isang tungkulin ng Ama. Dadali natin ang ating anak na may magagandang admonition para kay Lord. Mga aral, admonition. So, yan po. So, tulad ng sinabi ko ngayon sa inyo na ngayon ay araw ng mga ama, kaya pinagdiriwang natin ito. Meron tayong day na sa isang taon na ipagdiriwang, alahanin natin na merong araw ang mga ama. Katulad din ng mga ina, Mother's Day, meron din sila noong May, noong nakaraang May. So, ngayon ay pinagdiriwang natin ang Father's Day dito sa lupa at inaalaala naman natin ang isang perfectong ama. Perfect Father. Sino yung perfectong Ama? Perfect Father. Yun ang ating Diyos. Our Father in Heaven. Bilang mga mananampalataya na nabubuhay sa kasalukuyang dispensasyon ng simbahang ito, dispensation of grace. Tayo po nasa dispensation of grace na yung iba, hindi nila yan pinapansin. Tapos po yung yung ano natin ngayon ang dapat natin ngayong topic ngayon yung the resurrection, burial, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. The important meaning of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito yung kasama doon sa dispensation of grace, kasi yung iba hindi na nila ito pinapansin. Pagka narinig na naman nila yung dispensation of grace, yung word na dispensation of grace, tumataas na yung kilay nila, yung mga ibang sekta. So, pero hindi ko maalis yun. Mahirap yung alisin at aking i-delete sa mga ginagawa kong outline dahil hindi po pwede, dahil hindi ko ito makukuha, hindi ko ito magagawa, at hindi ko ito maibibigay sa inyo, maidideliver sa inyo kung wala yun. Dispensation of grace. Kasi doon tayo humuhugot, yun ang ating yayakapin para meron tayong kaligtasan. Ay, importante sa tao yung lalo-lalo na sa mga reliyosong tao, sa mga taong naghahanap ng Diyos, ay kaligtasan. Hindi natin kailangan yung blessing dahil maiiwan natin yan dito sa lupa, yung mga blessing na yan. Hindi ko sinasabing hindi importante, kailangan din natin, pero kailangan natin, ang ating priority, salvation. Yun po. Kaya lagi tayo may kasamang dispensation of grace dahil yun ang magliligtas sa atin. Yun ang magbibigay sa atin ng kaligtasan ngayong panahon na ito. Pagkatapos noon, iba na naman programa ang bibigay ng Diyos. So sige, tuloy natin. Kabilang sa ating panawagan ang pagpapakita ng pamumuno tulad ng ating Panginoong Jesucristo sa tahanan. Importante sa tahanan. Siningit natin ito dahil nga ngayon ay Father's Day, itong misahe na ito. Instead na yung isang topic ang bibigay ko sa inyo.
Uulitin ko, kabilang sa ating panawagan ang pagpapakita ng pamumuno tulad ng ating Panginoong Hesukristo sa tahanan. Ano yun? Yung mga gawain yun, ang pagtuturo, ang pagsasanay, at pagdidisiplina ng may pagmamahal. So, ano ang pinapatamaan dito ng mga karakter kasi hindi naman hindi naman magkakamero ng hindi naman magkakamero ng ano ng hindi naman magkakameron tayo ng ama kung walang anak. So, two responsibilities dito ay children's obedience and father's leadership. Yan dalawa nga yan. Kasi hindi naman ang tahanan naman hindi magiging ang isang pamilya hindi naman magkakameron ng pamilya kung walang ama at ina. Pag minsan hindi sila pinagkakalooban ng anak, ang bumubuo sa kabuuan ng pamilya ay ang mga anak. So kailangan din ditong merong partisipasyon ang anak, yung obedience ng anak at yung leadership naman ng ama. At yung ina naman, yun ang assistance ng ama. Assistant ng ama. Hindi assistance, assistant ng ama. So, siya ang tumutulong sa ama. Siya din ang nagno-nurture din siya sa mga anak. Pero ang pangunahing merong responsable dito yung ama. So ipagpatuloy natin two-third responsibilities, the children's obedience and father's leadership At meron tayo ditong 3 points na ginawa. Saglit lang po ito kasi nga pang Father's Day lang. Yung unang points na ginawa ko dito ay fathers lead with authority under Christ. Kailangan yun magli-lead ng authority under with Christ. So kung ano ang natututunan natin, kaya importante sa isang amang makadiyos. Yun ang sinabi ko kanina. Kasi marami ang mga naghihiwalay, napapariwara ang pamilya, tapos naabandona ang mga anak dahil ang ama, siya yung namumuno, siya yung guide. Kapag ang ama ay malayo sa Diyos, napakahirap. Kahit na merong sabihin na natin na merong moral character yung ama, pero kung wala sa kanyang Diyos, kasi sumisingit yung yung pansariling interest pansariling interest kung wala ang Diyos. Pag hindi gumitna ang Diyos doon sa isipan ng ama sa pag bibigay niya ng authority sa pamilya, mahirap po yun. Kasi yun nga yung sinabi ko, nakakameron ng self-interest, parang siya lang ang hari, ganyan, siya ang lumalabas na hari. So kung ano ang natutunan natin mula kay Kristo, yun ang dapat nating i-practice sa ating family. Ang ama ay gumagamit ng kapangyarihan hindi bilang pagpipigil, hindi bilang siya ay may kapangyarihan, kundi bilang pamumuno sa ilalim ni Kristo. Kasi pag minsan yung ama ay nadadala ng kanya, yun nga sinabi ko, meron sariling self-interest. Pangunguna ako ang naghahanap buhay, ako ganyan, ako ang masusunod, ganyan. Nawawala na yung ng Panginoon. Nawawala na tayo. Tayo na yung mas mataas.
doon sa ano ng Panginoon. Sarili nating diskarte ang ano, ang nai-implement natin. Nawawala na yung diskarte na ating dapat matutunan sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon Diyos. Kapag yun ay nawala, merong problema. Dahil nandiyan yung ina, hindi siya maka-ano, maka makapag-comment dahil nasa under siya ng authority ng ama. Ganon din ang anak. Kaya ang nangyayari, nabubuo yung sama na loob, nagre-rebelde sila. So, hindi maganda, hindi healthy yung relationship pagka ganun. Ano po? At ang isang pinakamaganda po nating ugali na gagawin under the lead with authority under Christ ay yung pong yung pamilya magga-gathering, maghahawa kamay, magdadasal. Yun po ang dapat nating ipa-implement bilang isang ama. Yun ang gagawin natin. Maliliit pa yung mga anak ko, ganun ang ginagawa namin. Hawak kamay kami, lalo na kapag kakakain. Nagdadasal. Kaya pag minsan nakakalimutan na yung hawak kamay, pero yung pagdadasal sa harap ng hapagkainan, hindi nawawala. So, kailangan po yun. Yung pagdadasal, yun ang isang magandang component. Dahil ipinaparating natin sa Diyos yung ating gustong sabihin sa Kanya. Ang Diyos naman sumasagot sa pamamagitan ng salita niya sa Biblia, sa aklat ng kasulatan ng Biblia. Naroon ang mga sagot ng Diyos. Pero tayo, pinaparating natin. Kaya kailangan din sa isang ama, lalo-lalo ng ama, siya mangunguna na magbasa ng Biblia, na salita ng Diyos. Pipiliin natin yung i-research natin kung alin ba ang tamang Biblia. Maraming translation ngayon ng mga Biblia eh. Piliin natin yung inaakala natin tama. Yun ang ating ano. Wag tayong gagamit ng mga Bible na pinalitan doon sa original text, yung pinapalitan. Wag tayong gagamit doon dahil sasala tayo sa direksyon doon sa tunay na layunin ng Diyos para sa atin. Ganun po, yun din ang isang importante na kailangan may wisdom, may knowledge yung ama doon sa gagamitin niya. Importante yun. Prayer with the Word of God. Napaka-importante yung magpipray tayo pero under doon sa sinasabi ng Diyos naman sa atin. Kasi yung iba, nagpipray para galing lang doon sa doon sa sarili niya. Sa sarili niyang isipan. Kaya pag minsan, yung nagiging punto ng kanyang panalangin, doon lang galing sa kanyang isipan. Kailangan, bihasa tayo, kahit hindi bihasa, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Alam natin yung ipagpipray natin sa ating pamilya, di po ba? Yung pong bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Baka sabihin nyo, parang hirap na maintindihan ng sinasabi ni Pastor. Yung prayer with the Word of God, yung halimbawa, magpipray tayo, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Halimbawa, magpipray tayo ng Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan dahil kailangan ko ito sa ministry, kailangan ito ng pamilya ko. Pero ngayon, dahil doon sa sarili mo lang kinuha, sa iyong sariling kagustuhan, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan BMW o kaya Lexus para naman magamit ko sa ministry, sa church at saka sa family ko. Hindi na yun, na yun, sarili mo ng interest yun, hindi yun para talaga doon sa dapat mangyari na ginugusto ng Panginoon. Kung i-bless ka ni Lord ng magandang sasakyan, di mas maganda. Yun lang po isa kong ilustrasyon, isang magandang halimbawa. Ano po? Tapos sa number 2 natin, others, teach and train with patience. Kailangan may pasensya po tayo dyan. Pag wala tayong pasensya, wala na yun. Iba na yung nasa sa isipan mo. Kung ikaw kahit na maka-Diyos, kung wala ka namang pasensya, magtuturo ka, pang sarili mo na lang yung diskarte rin yun.
So, anong dapat nating gawin? Kailangan nating palakihin natin yung ating mga anak sa disiplina at pagtuturo na mula sa Diyos. Yung katulad nito, oh, ito ang pinakamagandang isang turo na nagagawin natin. Oh, yung verse na ito. Oh, yan, oh. Sasabihin natin, oh, children, obey your parents in the Lord for this is right. Oh, ito yung Ephesians 6:1. Ito yun ang tama. O meron tayong pruweba, meron tayong proof na galing sa Bible. Eh, ang mga bata, pag nakakaunawa na yan, pag sinabing Bible, reverent yan. Irerespeto nila yan. Ay, hindi pala galing kay Papa yung sinasabi niya. Galing pala sa salita ng Diyos. Tapos may kondisyon. Sabi niya, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Yes, kasama naman yan, di ba? Sa 10 utos ng Diyos. Isa sa yan ang sulat ni Paul na binanggit niya na galing sa 10 utos ng Diyos. Honor thy father and thy mother. Anong kondisyon doon? Yan sinasabi that it may be well with thee, na ito'y maging makakapagpaganda sa buhay mo. At magkakameron ka ng and thou mayest live long on the earth. Mabubuhay ka ng mahaba panahon dito sa lupa. Masaya at mahaba. Pero mo, pag narinig yun ng anak, di ba ang gandang yun, ang gandang pantanim sa isipan ng isang sumisibol na bata. Tapos ang sabi dito, and ye fathers, ikaw naman ama, provoke not your children. Huwag mong ipoprovoke yung mga anak mo to wrath, sa galit, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Lahat ng mga turo, yung admonition na makakapagpaganda sa anak mo para sa pagpapalaki sa kanila ay mula sa salita ng Diyos. Dito natin maipapasok. Dahil alam natin na ang ating pangkaligtasan sa panahong ito, yayakapin natin yung mga sulat ni Pablo. Kaya sinasabi ko sa inyo, outside the letter of Paul, hindi po naman ito masama. Kaya dito, para dito sa pamumuhay natin dito sa lupa, habang nabubuhay tayo sa lupa, gagamit din tayo ng admonition. At pag nag-usapan natin yung admonition, saan tayo kukuha? Sa Proverbs. Naroon ang dami doon. Kahit nga yung pamamalo, kailangan nga daw paluin ng anak use thy rod. Gumamit ng pamalo sa anak, isang uri ng pagdidisiplina. Kaya mga anak, hindi masama kung kayo nakikinig ngayon dito, hindi masama na kayo paluin ng ama dahil itinutuwid kayo, dinidisiplina kayo. Dinidisiplina kayo Hindi kayo pinapalo para kayo'y masupil, makonquer yung buong pagkatao nyo ng inyong ama. Hindi. Dinidisiplina kayo para sa sarili nyo, paglaki nyo. Lalaki kayong maayos ang buhay ninyo. Hindi masama yun, huwag kayong magagalit, huwag kayong magtatanim ng galit kung kayo napalo ng inyong ama. Dahil kung hindi kayo masasaktan, hindi kayo matututo. Kahit sa experience, hindi kayo nasaktan physical, nasaktan kayo ng mental o kaya nasaktan yung inyong tawag dito, emotion. Pag nasaktan kayo, natututo kayo siyempre alang naman babalikan mo pa yung mga ganung bagay kung nasaktan na nga kayo. Ganon din yan. Pag nasaktan kayo ng inyong magulang, lalaki kayo na kayo dinidisiplina. Lalo na magpasalamat kayo at ito din ang gawin nyo mga anak na ipanalangin yung inyong magulang, lalo-lalo na ang inyong ama, na siya'y maging makadiyos. Dahil ang inyong ama ay naging makadiyos, kampante ang inyong isipan, kampante ang inyong alahanin sa buhay dahil meron kayong isang amang makadiyos. At alam niyo na lahat ng gagawin ito para sa inyo ay tama. So ano yun? Ano pa?
Ang Ama ay gumagamit ng kapangyarihan. He uses His authority, ginagamit ng Ama ang kanyang kapangyarihan, hindi bilang makonquer kayo, hindi bilang kayo ay kanyang masupil, kundi bilang pam bilang siya'y namumuno sa ilalim ng patakaran ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos. Ganun ang dapat gawin ng isang ama. Hindi lang naman sa pamamamalo, marami pang mga pamamaraan para sabihan mo iyong mga anak. Sabihan mo counseling, o ipamulat mo sa kanya, ipa-remind mo sa kanya na yung kanyang mga ginawa ay mali para siya'y matuto, ganun po. Tapos pangatlo, ito pala, pangalawa pa tayo. Pangalawa, teach and train with patience. Teach and train with patience. Yun na nga, palakihin natin ang ating mga anak sa disiplina. Katulong natin ang ating asawa, ang ina. Pag minsan ang ina nagdidisiplina rin, pero lagi namang ipare-remind ng ama na, ganito ang gawin mo sa iyong pagdisiplina sa mga anak. Kailangan under doon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi doon sa sarili mong diskarte, sarili mong abilidad. Kailangan doon sa diskarte na sinasabi ng Diyos. Saan natin matatagpuan? Sa Biblia. Ang mga pamilya naman, nag-aaral yan, meron niya mga Bible study, natututo din naman ang ina. Gagamitin niya yung kanya din power bilang isang ina. Pag wala ang ama, lalo na kung ama ay nagtatrabaho, o kaya na OFW, nasa malayong lugar, iiwanan ang responsibilidad sa ina. Kaya pag minsan, mahirap, hindi lang ama ang mahirap na responsibilidad sa mga anak, pati po ang ina. Kaya kayong mga bata, igagalang nyo din at mamahalin ang inyong ina. Sabi ko nga sa mga anak ko, kahit wag na lang ako, yung ina, kahit yung ina na lang nila. Lalo na kapag lumaki na, kasi habang lumalaki ang bata, wala na titigil ka na sa pagdidisiplina. Ang mangyayari na lang, reminders na lang pag malaki na ang mga anak. Wala ka nang, hindi mo na sila pwedeng paluin, lalo na kung malaki na. Gano'n na lang, papaalahanan mo na lang, anak, mali yung ginagawa mo, ganito. Kasi meron na rin silang pamilya, para din maisali naman nila doon sa kanilang mga anak. Ang disiplina ay para sa pagtutuwid at paghubog, hindi para sa galit. Yan, inuulit ko, hindi para sa galit. Ang disiplina ay nagbubunga ng kabanalan. Kung gusto nyo maging banal ang inyong mga anak, pagdating ng panahon, kailangan disiplinahin nyo sila. Ako, nalulungkot ako sa aking buhay dahil nung mag-asawa ko, 1985, 1992 ako nakakilala sa Diyos. At yung 7 taon na yun, singkad na yun, nagkaanak ako, nagkamulat sila, lumaki ako na may bisyo ako na ako'y nagiinom. Maglalasing ako, nagiinom ako ng alak, pero nung nakilala ko ang Panginoon, nagkameron ako ng transformation, nagkameron na ng peace of mind yung mga anak ko. Kahit na sila'y mga bata pa, nararamdaman ko na panatag ang kalooban nila dahil alam nila na ako'y nasa Diyos na. Dumaan din ako sa mga ganung buhay. Kasi hindi naman tayo perfecto, walang perfectong tao Hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos. Hanggat hindi ka binabago ng Diyos. Itong pinaka-importante doon sa teach and train with patience. Kailangan pong ang ama, ito po, mahirap itong gawin, pero kailangan
necessity ito, kailangan ito. Kailangan pong ang ama ay madalas na mag-aral ng salita ng Diyos. Makinig sa mga ganito kung wala kayong panahon na magbukas, ang dali na ngayon, meron na tayong mga e-book nakalagay na sa ating mga gadget. Kung meron kayong tablet, mas maganda, mas malaki ang mga letra para nagbabasa na ng ano, ng Bible, ilagay niyo do'n, mag-download kayo ng mga Bible apps. Piliin niyo yung magandang, Bible. Maganda nga ngayon, ngayon puwede mo na i-download. Nung araw bibili ka pa ng Bible, nung una-una ako, mga 1992 na 'yan, wala pang mga ganitong apps pa. Kung meron man, hindi namin alam. Ngayon lang ako natuto. Oh, noon bumibili ako, magkano nun ng Bible, yung King James Version, yung maganda, yung ah, leather yung may leather, 5K, ganyan, 4 to 5K, ganyan. Yung simple, yung mga maliliit, meron 2K, ganyan. Ngayon, hindi na. As long as na meron kayong salamin, makakabasa kayo, mababasa nyo sa gadget. Oh. Kaya hindi naman masama rin yung bibili ka ng medyo maganda na hindi naman masyadong kamahalan, yung katamtaman na gadget para naman maganda rin yung mga pagda-download mo. So ituloy po natin, kailangang ang isang ama na nag-aaral ng Bible o kaya yung anak, nag-aaral kayo, meron kayong Bible studies, kailangan yung anak ninyo, turuan niyo rin na magtanong. Magtanong, "Papa, ano ito? Bakit ganito itong verse na ito?" Yun po ang healthy discussion, conversations sa isang pamilya. Meron sila ng tanungan para maipaliwanag naman ng ama at yun ang ipagpe-pray ng isang nagtuturo, ng isang ama o isang ina sa kanyang pamilya na bigyan siya ng wisdom ni Lord. Kasi alahanin natin na kahit na si Satan ay nagko-quote ng verse ng Bible, baka pamaya yung tinatawag na simplicity of Christ madagdagan ng palamuti. Mawawala na yung pinaka-essence at meaning, yung deep meaning ng verse dahil doon sa mga palamuti na ibinibigay ng pagpapaliwanag. Yung simple lang po ang paliwanag natin, yung galing sa Bible mismo. Ganun, hindi kailangan tayong gumamit ng human o man's wisdom sa pagpapaliwanag. Kailangan yung katulad nito, yung galing lamang sa Bible. Ang gayon ang gagawin natin. At gamitin ito kung maaari nga araw-araw pero kung wala kayong time, nagtatrabaho kahit isang beses, 2 beses sa isang linggo, magbuklat kayo ng Bible para meron kayong ituturo pagdating ng linggo, ng gabi sa pinakamaganda, linggo ng gabi sa mga anak. Tapos yun namang matututunan, sabihin nyo dun sa inyong mga anak na ipamuhay nyo ito. Itong gawin yung guidance sa pamumuhay sa araw-araw. Tapos number 3, yan Fathers, nurture with grace and example. Mag-alaga tayo. Alagaan natin ang ating pamilya, alagaan natin ang ating mga anak na may biyaya. Alam natin yung grace of God. Sapagkat yung grace of God, yun ang magliligtas. Kaya nga meron salita ng Diyos para tayo maligtas. Hindi tayo nagkameron ng salita ng Diyos para aasahan lang natin yung blessing. Uy, salamat ngayon na-bless ako. Pinagkalooban ako ni Lord ng isang sasakyan. Pinagkalooban ako, nakapagpagawa ako ng bahay. Hindi masama yun, pero mas importante, priority yung ating salvation. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Salvation, yung knowledge, yung wisdom about salvation. Sa next week, sundan nyo ito. Meron tayo yung about salvation. Yun ang ating message. Po.
At itong gagawin natin sa pagnu-nurture natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, kailangan lagi tayong mapagkalinga. Ipakita natin yung ating love, yung ating caring sa ating, pamilya. Wag nating uunahin yung ating, anong tawag dun, hindi naman bisyo kung tatawagin, eh. Wag nating uunahin yun. Halimbawa, hindi naman masama kung ikaw ay mag-gadget o pero uunahin natin yung caring natin. Caring natin at saka lagi tayong nagpapatawad. Importante yung forgiveness na yan. Importante yan. At kung tayo man ihuhusgahan natin yung ating mga anak, kailangan merong love, merong pag-ibig. Kung atin silang papaluin, kailangan may pag-ibig pagkatapos. Sorry, kaya kita napalo dahil may kasalanan ka. Wag yung basta napalo mo na lang tapos iiwanan mo na. Para magtatanim tuloy ng galit yung anak. Magre-rebelde yung isipan niya noon. Sabihin mo, kaya kita napalo dahil matigas ang ulo mo. Masama yan. Pag lumaki ka na matigas ang ulo mo, magiging ganito ka, ganito ka. Hanggang sa mahuli ka ng pulis. Makukulong ka. Magaling kung makulong ka lang ng 1 linggo, ay kung 5 taon. Kaya magkakameron siya ng wisdom, yung anak mo, ay, wag kong gawin yun, masama pala yun. Magpigil ka sa sarili mo, yung gano'n. Pipigilan mo kahit na nagagalit ka, magpipigil ka. Mag-aral ka ng i-defend mo yung sarili mo, pero hindi depende na lalabanan mo. Kung maaari nga, tumakbo ka. Humanap ka ng otoridad na siyang dapat na siyang susupil doon sa taong gano'n. Halimbawa, binubuli yung anak mo, gano'n. Turuan mo sila ng maayos, hindi yung, ay, pag-aralin ko itong anak ko ng self-defense para hindi siya mabuli, hindi gano'n. Maganda na rin yun, pero wag mong tuturuan na makasakit yung iyong anak. Yan, humusga tayo na may pag-ibig, tapos ano pa, ang buhay ng mga ama ay mga makapangyarihang sermon. Yun, yung ating character as a father. Mas matindi pa yun kaysa sermon ngayon. Kung anong nakikita, kaya nga yun ang sinabi ko noong una, na yung tunay na sermon ng isang pastor ay yung kanyang sarili. Yung nakikita sa kanyang sarili. Hindi yung kanyang magagandang sinasabi. Kung ano yung nakikita sa sarili, yun ang pinakamagandang sermon. Na iyong may experience sa isang pastor, yung kanyang pamumuhay, yung kanyang sarili, yung kanyang ugali, yung kanyang karakter, kung paano makipagkapwa siya sa kanyang mga member, ganun. Yung pag-caring niya, yun ang pinakamagandang ilustrasyon ng isang sermon. Lalo-lalo na sa pamilya. Kung nakikita ng iyong anak na, yung papa ko masipag. Teka, ayaw kong maging tamad. Kasi yung papa ko masipag, nagtatrabaho na, umaga pa. Ganon din yung, kung marunong yung anak, kung kayo'y marunong bilang isang anak, ganon din ang gagawin nyo. Ay, yung papa ko, ang bait kay mama, hindi niya inaaway, hindi niya sinasaktan. Ganon din ang gagawin noon pag nag-asawa na yung anak mo. Mapagmahal sa kanyang asawa. At yun ang isang malusog na spiritual life sa isang pagiging magkakapamilya. Dapat ganun. Kung ano nakikita ng anak sa ama, yun din ang kanyang gagawin. Yung caring sa kanyang pag-aasawa, sa kanyang asawa, nakikita ng anak, ay, caring yung papa ko, doon kay mama, ganun din ang gagawin ko pag nagkaasawa ko. Mamahalin ko ng lubusan yung asawa ko. Ganun dapat. Ganun din Ganun din ang minana ko sa aking ama.
nakikita ko noong maliit pa ako yung mother ko kahit na maingay yung aking ina, pinapagalitan yung tatay ko, hindi naman nagagalit kaya lang mas malakas ang boses nung mother ko. Pero ano sagot nung ama ko, tumatawa lang. Kaya gano'n din ang ugali ko, nakatawa lang ako, nginingitian ko lang. Pero siyempre nagagalit din tayo, hindi naman laging lahat ng araw ay gano'n, pero nagagalit tayo. Pero mostly gano'n ang dapat nating, ugali sa ating asawa. At, lagi nating, ah, tatandaan na mas pinakikinggan ng mga bata ang iyong buhay kaysa sa iyong sinasabi. Oh, yun nga yung kanina sinabi ko, kung ano yung ugali mo mas pinakikinggan yun, mas yun ang sinusunod kaysa dun sa sinasalita mo. Tapos ang ama laging nagpapakumbaba, lalo na ngayon malalaki na yung mga anak ko, ako na nagpapakumbaba, eh. Bawal akong magtanong, hindi ako nagtatanong, "Uy anak, magkano na ba ngayon sinusweldo?" Hindi, wala, hindi ka sasagutin nila kasi iba na ang kanilang pag-iisip ngayon, malalaki na sila. Naghihintay ka na lang kung ano ang sasabihin nila sa iyo, kahit hindi ka humihingi. Ako nahihiyang humingi dahil meron din naman akong hanap buhay. Paano ako hihingi, meron din naman akong hanap buhay. 'Pag sila'y nagbibigay, yun tinatanggap ko. Pero 'pag hindi ko na kaya, lalo ngayon meron akong binabayaran, eh, ako'y nagsasabi, pero kapag hindi ako binigyan, tinitiis ko na lang. Kasi meron din silang priority, meron din silang, pinagkakagastusan. So, umasa ka na lang kung ipag-pray mo sila sa Panginoon na sana ang kanilang hanap buhay may sobra-sobra, ganyan. O, para ikaw naman ay matapunan kahit paminsan-minsan lang. Yung gano'n ang ating gagawin. Huwag tayong magiging agresibo sa mga gano'ng bagay. Tapos, palalakasin natin ang ating mga anak. Papaano natin papalakasin? Palalakasin natin sa pag-ibig ating mga anak. Kahit anong problema nila, huwag nilang kakalimutan ang pag-ibig sa kapwa. Pinaka-importante po yan. Yung ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating asawa, ibigin natin ang ating mga anak. Importante yan. Kahit hindi mo sinasabi, pakita mo na lang sa gawa. Tsaka sa iyong pag-iisip. Ako sa pag-iisip ko, ako protective, eh. Kahit na may mga asawa na sila. Pag may naririnig akong hindi maganda, doon sa pagsasama ng aking mga anak, inaalam kong mabuti. At kapag dumating doon sa panahon na mali na talaga, kakausapin ko sila. Uy, hindi dapat yan ang gawin mo. Magkakaproblema tayo kung gagawin mo yan sa anak ko. Iyon po ang nararapat na gawin ng isang ama. Ito meron tayong dito, challenges for fathers. Ito po hinihimo ko kayo, china-challenge ko yung mga father na makakarinig nito. Ito po yung for healthy spiritual living. Kailangan magkameron po tayo ng schedule. At wag natin yung ipopospone. Magkameron tayo ng devotion sa ating family. Hawak kamay tayo, mag-pray tayo. Turuan natin sila ng salita ng Diyos. Ilapit natin din sila sa Panginoon. Yun pong isang pinakamaganda. Tapos yung number 1, yung family division. Tapos yung pangalawa, yung honest conversation. Dapat meron tayong honest conversation, yung wala kang itinatago, bukal sa puso mo at walang lihiman. Talagang dapat magkameron tayo ng ganong oras sa family. Magkameron tayo ng tapat na pag-uusap,
mag-schedule kayo na isang, kahit na hindi weekly, sabihin na natin na mga busy kayo, kahit month, isang buwan, o kaya 2 beses sa isang buwan. O, napaka-importante po nun. Yun ang magpapalusog ng spiritual life ng isang family. Opo. Tapos ito, salitang ito, yung word na I love you, napaka-importante po niyan. Oo, kahit galit ka, sabihin mo sa iyong asawa, I love you. Oh, ang hirap nun, di po ba? Kasi mayroong pride ng tao, pero kailangan i-practice mo yan. Kung ano yung nagagawa ko, kaya nyo rin gawin. I-practice nyo yan kahit anong galit ninyo. I love you. Hindi mawala. Ganun din sa mga anak nyo. I love you, anak. Oh. Tinatawag, pag minsan tatawagin mo siya, sweetheart. Oh. Beloved. Oh. Tatawagin mo yung gano'n ng mga anak. Para kahit na may tampo sila, biglang, oops, mawawala yun. Yun ang pinaka-importante. Yun ang mga challenges. Simple lang, pero mahirap gawin. Challenges yan. No? Kaya ngayon, ang ating prayer ngayon natin, galing doon sa word, sa verse Romans 15:13. Ito na yung natin, ito na yung ating final ito na yung ating kabuuan ng ating Kaya ipapanalangin ko kayo mga ama po. Kasama na rin ako ngayon. Yan. Salamat sa buhay ng mga ama. Lord, salamat po sa buhay ng mga ama. Ibinigay ng Diyos ang karunungan, kababaan, katyagaan, at pag-asa kay Kristo. Para mamuno, magturo, at magbigay. Ama, puspusin nawa kami ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Diyos ng pag-asa ang pumupuno sa ating lahat ng kasiyahan at pagtuturo habang tayo ay nakatingin sa Diyos, sa ating Ama sa Langit, upang ang inyong mga tahanan ay magmukhang pag-asa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ama, salamat po sa araw na ito. Patuloy mo akong gamitin para sa aking mga tagapakinig at mga nanonood ng bidyong ito. Patuloy mo silang i-bless, Ama. At patuloy mo kaming turuan araw-araw. Araw-araw kayo ang aming kasama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen.